Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a Feel Good Thursday. Hi, partner. It's payday today. Ay, ang yaman talaga ni Chris Chuper. Bakit naman? Kaming lahat ubos na. Iba ba yung accounting nyo? Ang aga-aga magpasweldo sa department nyo. Hindi, partner. Talagang kailan pumasok? Sadyang kaming mga nag-aabang-abang lagi ng sweldo. Kapag ka pumatak siya ng maaga, alam na namin. Kahapon pumasok na? Hindi, nung isang araw pa, ay, partner. Talaga, at 13 pa lang pumasok na? Oo. Ay, iba. Bihira yan ng sakto on the day. Talagang usually ang mga 2 to 3 days in advance. Iba talaga. Mga office mates, si Chris Chuper may natitira pa sa salary niya. Alam na po natin kung sino po tatargetin for utang. Isa lang ibig sabihin noon, kayo may pambili. Ako tinitipid ko. Ganun? Oo, ganun pambili yun. ng ano? Kasi nagastos nyo na. Ibig sabihin wala may pambili kayo. Siyempre sumweldo kami. May nabili na kayo. Diba? May na-purchase na kayo. Tapos, yun ang ibig sabihin noon. Hindi. Siyempre may na-purchase kami at saka may nabayaran na kami. So, ibig sabihin, wala na kaming pera. So, between all of us, ikaw na lang ang meron kasi ngayon ka excited na may sweldo. Ubus na nga yung amin. Alam mo naman ang sweldo parang regla. Mabilisan lang. 3 days lang. 3 days. Tapos pagkatasan, wala na. Nga na, ganun na. Pagka ganyan mga kaibigan, minsan hindi natin napapansin na it becomes a cycle. Diba? Yung parang hihintay nating pumatak yung araw ng sweldo pero few days later, diba? 2 to 3 days later, wala na ulit. Ubus na Tapos naman. ang tendency, mangungutang ulit tayo. Sino kaya sa office mates natin yung pwede nating lapitan, diba? Anong tawag doon? Paluwagan. May mauutang ba tayo dyan? O kaya sino sa office mate mo yung nakakaraos-raos na pwede mong hiraman uli ng pera? Lagi tayong ganun. Ulit-ulit. Kapag ganun. At maraming ganun partner Madaming ganun, including us. Yan. Yes. Kasali tayo dyan. So ang ibig sabihin talaga nun, merong kailangang baguhin o meron talagang kailangang gawin. Totoo. So ano yung mga pwedeng baguhin? Wag mayat-maya samgyup. Yan, di ba? Wag mayat-maya milk tea. Yan, milk tea ka kasi ng milk tea. Correct. Isang milk tea, mahina na yung 80, 100. Tama, totoo yan, di ba? Meron mayat-maya kape na mamahalin, di ba? Yes. Mayat-maya punta sa convenience store. Di ba? Alam naman natin ang mga convenience stores, syempre sabi ko nga sa'yo, partner, yan ang favorite na puntahan ng mga anak ko. Ganyan. Pero kung i-compare mo talaga yung mga convenience stores na 24/7, o yung lahat naman halos di ba, ng convenience stores ay open ng 24 oras. Yes. Alam naman po natin na kapag 24 hours open ng isang store, kahit na supermarket or any store na 24 hours, mas mahal talaga yung kanilang yung kanilang presyo. 'Di ba? Kung mayat-maya nandoon ka, 'di ba? Mayat-maya bili ka ng bili. Naman sa loob. Hindi, tsaka bili-bili, 'di ba? At saka ang sarap niyan, 'di ba? Parang katulad lang madaming mga lugar na or stores na kapag ka pumasok ka, ang bibilhin mo lang isang bagay, lalabas ka na maraming bagay 'di ba? Madaming examples niyan. Halimbawa, isa sa mga pangarap kong endorsement, partner, ay ang Watsons. Kasi ang Watsons talaga, partner, yan talaga tried, proven and tested, partner. Bibili lang ako ng vitamin C. Di ba? Paglabas ko, meron akong buy one take one na sabon, meron akong buy one take one na lotion pala, ganyan. Meron akong wet tissue na kahit alam ko meron pa akong wet tissue, ganyan. May mga wet tissue. Yung dapat paglabas ko, maliit lang yung dapat yung supot na dala ko kasi vitamin C lang naman ang bibili ko. Paglabas ko, sasabihin ng asawa ko, ba't talaga na supot mo?
May mga ganyan mga lugar, 'di ba? Na parang Correct, na parang ito lang yung at saka convenience stores. 'Di ba? Kunyari ang bibilin mo lang this particular drink. Pero kapag labas mo may kasama na siyang chichirya, meron na siyang kasamang cookies, nakakita ka ng nail polish na isip mo gusto mo na din, 'di ba? Kahit hindi mo naman ang intention mo lang talaga bumili ng soft drinks eh. Isa nga intention mo lang magpalamig eh. Yun din. Or samahan yung kaibigan mo. 'Di ba? Samahan yung kaibigan mo. So yung mga sinasabi nating mga examples na pwedeng baguhin. Yes, 'Di ba? yes. Of course, there's nothing wrong with these places. Kaya sila ng ganyan at kaya sila nilalagay nila yung mga bagay-bagay sa malalakas yung mga ilaw, 'di ba? At if forward nila yan, ilalagay nila sa makikita talaga ng tao, hindi naman yan doon sa mga likod-likod, hindi papakita, 'di ba? Bakit yung mga candy, laging nandun sila sa may counter, 'di ba? Kasi yung mga bata nandun na sila sa may counter. Naghihintay na sila sa pagbabayad ng magulang nila. Doon nila nakikita, pinipwesto talaga yung mga yan. So, and that's their strategy and there's nothing wrong. Ganun po talaga yun. Diba? Ang problema, it becomes wrong pagka ikaw isang consumer. Yung alam mo na nga, kulang na kulang, lagi ka pang nagpapabudol. Diba? Lagi ka ba nagpapabudol? Ang galing lang, no? Eye candy kasi lahat ng mga nakadisplay sa stante nila, mga kaibigan. Kahit sa stores. Kasi, totoo yun. Tama yung sinabi ni partner. It's a strategy. It's a marketing strategy na kapag pasok mo doon, kailangan matutuwa yung mata mo. Oo. Diba? Matutukso ka na bumili. Tama. Again, walang masama doon kasi nasa consumer naman yun eh. Decision mo naman yun kung bibili ka or hindi. Correct. Pero syempre, magaling siyempre. Pinag-aralan talaga yan ng mga marketers. Diba? Na papaano natin na i-display ang mga produkto natin ng matutukso talaga. Yan. May entice talaga ang consumer. Every time na papasok sila ng store, hindi sila lalabas ng walang dala. Tama. Ganun yun. Ang nilalagay nila para talagang masarap sa mata, yung talagang nangungusap na mga produkto. Napadaan ka lang naman pero hindi ka makaalis sa pwesto. Correct. Kinausap ka niya. Sinasabi niya, kailangan mo ko. Yan. You deserve me. Bilhin you deserve mo this. Diba? At tayo naman marurupok. Diba? Totoo naman, nasasabihin natin talaga sa sarili natin, yes, I deserve this. I work so hard, so I deserve this. Totoo naman din talaga yon, diba? Kaya lang, yan nga yung sinasabi natin, na kapag babalik tayo sa sinasabi ni partner na cycle, na magsusweldo ka, tapos abutin lang ng ilang araw, hindi siya masispread hanggang 30 or hanggang 15, tapos mangungutang ka ulit, diba? So, ibig sabihin, dun sa ilang days na yon, merong kailangang baguhin o merong kailangang gawin. So yung baguhin, yun nga, pwedeng umiwas munang pumunta dun sa mga lugar na alam mo mapapagastos ka. Yes. Hindi lang lugar, kundi sites. 'Di ba? Umiwas kasi alam din ng matapakatalino ng ating mga gadgets. 'Di ba? Social media. Correct. Nag-ano ka lang nag-type ka lang ng isang anything that you're looking for. Bigla siya mag-appear sa Viber mo. Nang sunod-sunod, ha? Correct. Bigla mag-appear siya as an ad in your Viber. Alam mo 'yon, and basta mag-appear na siya na mag-appear ganun, 'di ba? So, kapag alam natin nga medyo paubos na ang ibaon lang po muna natin ang ating mga gadgets. Sa ilalim ng lupa, tapos ikandado po natin ng 5 beses para hindi po natin sila mahawakan. Kasi kung smart ang mga stores, ang mga physical stores, smart na smart din ang online, 'di ba? So, correct. Alam din nila na, sinesearch niya sapatos o teka. Sinesearch niya sapatos, bibigyan ko siya ng mga ads na puro mga sapatos. Ganon. So, iwas-iwas ka din sa pagtingin-tingin kasi mabubudol ka talaga, promise. Sa ending nito, utang na naman, tas ulit na naman. Ganon. Alam ng social media ang kahinaan mo, 'di ba? Tukso talaga ito, mga kaibigan. But then again, nasa sa atin po 'yan kung magpapadala tayo sa mga nakikita natin online. Oo, masaya 'yon. Nagbibigay talaga sila ng kasiyahan every time you add to cart. Correct. Or every time natatambay ka sa paborito mong puntahan na store. Nakaka-happy naman talaga 'yon. But then right after, 'di ba? Saka mo marirealize, ay, wala pala akong pambayad. Wala na pala akong pera. Oo. Ay, basta pala yung sweldo ko. 3 araw pa lang yung nakakalipas. Oo. Ay, diba? yung mga dapat ko palang bayaran na bills, hindi ko pa muna binayaran. Oo, kasi napabili ako ng maraming wet tissue. Correct, diba? Kasi nauna na lahat ng mga yon. Diba? Ganun tayo.
Dito talaga papasok minsan na parang anong kailangan kong gawin at yun yung dapat mong pag-isipan na kung ikaw yung tipo ng taong impulsive ka, so iwasan mo munang pumunta ng mga stores kung saan talagang natutokso ka. Tama. Pumunta ka lang doon kapag malapit na yung sweldo. Correct ka. Diba? Kasi kung ano nilang natitira mo, yun ang gagastusin mo. Correct ka. O di naman kaya kung talagang meron kang kailangan, 'di ba? Isa yun. So sinasabi natin ano ba yung mga dapat bawasan at ano ba pwedeng gawin. So yung sinasabi natin bawas-bawas yung pagpunta. Tapos 'di ba, bawas-bawas muna. Tiis-tiis ka sabi lang. ng mga tindahan, hindi kayo magandang impluwensya. Hindi. Bawas-bawas muna. Ibig sabihin, kasi ang concern naman natin dito ay laging bitin. Ang concern natin dito ay lagi kang may utang. 'Di ba? Yun yung concern natin, hindi ka na nakakatulog sa gabi. Maganda nakainom ka ng mga masasarap, nakakain ka ng masasarap, pero hindi ka na makatulog sa gabi. Kasi hindi mo naaalam kung paano mo itatawid yung bawat araw, 'di ba? So yun yung mga kailangan gawin. Umiwas lang muna, 'di ba? For example, meron na isang particular Viber group na talagang everyday partner. Part kasi ako noon Everyday lagi siya nagsisend. At yung mga sinesend niya talaga partner, kasi it's a whole maraming members Ang sinesend niya talaga ay mga bagay na talagang masayang-masaya sa mata ko, 'di ba? Mga kandila, pabango, 'di ba? Mga pa-bracelet, mga talaga, mga accessories, mga ganyan. So ang ginagawa ko talaga, hinahayaan ko lang siya. Kapag alam ko nga medyo kailangan ko nga i-treat yung aking sarili, saka ko lang titingnan. Alam mo yung ganun, yan yung mga bagay na pwede mo makontrol Hindi mo makokontrol yung pag-post nila. Hindi mo makokontrol yung mga tindahan sa pag-display nila ng mga gandang bagay. Pero yung notifications na pumapasok sa cellphone mo. 'Di ba? Pero ang makokontrol mo, how you will react, 'di ba? Papaano ba, 'di ba? Lagi ko ba tong bubuksan? Lagi ba akong pupunta doon? Kasi it's a decision Kapag alam mo pumunta ka ng physical store, decision 'yun whether or magko-commute ka or magda-drive ka. Pag nag-commute ka, decision mo pumara ng jeep at pumunta doon. Pag nag-drive ka, decision mo i-start yung sasakyan at mag-park, 'di ba? Ang daming nangyayari, ang dami munang mangyayari na pwede ka mag-decide na no muna bago ka makarating doon sa add to cart, check out, 'di ba? Bili-bili, ganyan. Pwede talaga. Alam mo, sinasabi namin to, pero hindi naman to ginagawa. Aral din ito para sa mga sarili namin kasi kami mismo ganyan din. Baon lagi kami sa utang. Diba? Laging cycle yung hindi pa pumapatak yung araw ng sweldo o kakapatak pa lang ng araw ng sweldo, ubus na kaagad. Diba ganun tayo mga kaibigan? Ang ginagawa naman na marami natin mga kabisyo, since hindi nila mapigilan yung lifestyle nila, they want to sustain or maintain that kind of lifestyle. At happy sila doon. At happy silang bumibili, diba, ng kung ano-ano, nakapagpapaligaya naman talaga. So, what they do, gumukuha sila o gumagawa sila ng paraan para magkaroon ng extra income. Yun pwede mo ring gawin. Yan yung sinasabi natin na may babawasan ka, pero meron ka ding gagawin. Yes. Diba? So, kung sinasabi ni partner, ayaw mong bawasan yung pagpunta-punta kasi ako na, happiness ko yun. Nasa convenience stores diba? Lagi akong nag-milk tea kung saan man. Tama, diba? At kaligayahan mo yan at deserve mo naman maging happy, diba? Syempre kailangan mo i-sustain yung kaligayahan na yan. Anong kailangan mong gawin, diba? Maghahanap ka ng ways to earn extra. Correct. Di ba sa ibang bansa, partner, kasi tayo sa Pilipinas, committed tayo to work 8 to 9 hours a day. Di ba sa ibang bansa kasi, ang kadalasan sa kanila, they work per hour. So, meron silang multiple streams. So, kunyari, magtatrabaho si Nicole ng 8 to 12. Tapos na yon, bayad na siya doon. Tapos maghahanap ulit siya ng panibagong trabaho, another 4 hours. Kung kaya pa niya, di another 4 hours. So, ang daming income. Sabi nga, meron akong isang kakilala na sa Canada daw, dun sa their part of Canada, napakalaki naman Kung sa part ng Canada nyo, hindi ganun. Itong kanikwento ko dun sa isang part ng Canada. Gusto kakilala niya, bakit ba? Diba? Kanya-kanya kakilala to. Diba? Actually, mas mayayaman yung mga talaga nag-hard labor. Yung mga naglilinis, diba? Yung talagang mga, basta yung talagang so pag hard labor, hard workers. Parang ganun, partner. I guess. So yung mga hindi hard labor, hindi kayo hardworking. Hindi. At hindi hardworking, hindi pang hardworking yung salary nila. Kasi kapag yung talagang as in work of the hands, maglilinis, magkukumpune, yung mga typical na trabaho na dito sa Pilipinas ay mahina ang kita. Mas maliit ang kita ng mga ganun, mas mataas ang sweldo ng mga nasa opisina, ng mga naka-aircon, 'di ba, yung mga ganun. Pero sa that part of Canada, yung mga talaga naglilinis, yung mga ganun, yun yung sinasabi mo, partner, na per oras. Kasi sa isang araw pwedeng nasa coffee shop sila nag-work bilang barista. Tapos in another part of the day naglilinis sila. 'Di ba? Yung ganun.
Tapos sila yung may mas magagandang sasakyan. Diba? Sila yung mas maraming kita. May ganon. Totoo yun. Maraming factors kung bakit talaga minsan kumikita yung ibang tao kumpara sa ibang tao. Tama. Diba? Tama yun. Yung binanggit ni part, decision making. Diba? Napakaraming pagkakaiba sa pagdedesisyon ng ibang tao. Kung bakit sila mas asensado, bakit sila mas kumikita ng pera kumpara sa ibang tao na iisipin mo, pareho lang naman ng trabaho pero bakit mas mababa yung kita niya. Yan. Kasi magaling sila mag-decide sa mga bagay-bagay. Nag-decide sila to earn extra. Na every time na papasok pala sila ng opisina, nagbebenta sila sa mga office mates nila. And it's a decision. Correct. Diba? Decision na pwedeng gawin yun. Yung iba pumasok lang, wala na. At wala namang masama. Wala din that's namang also masama. your decision. Oo, wala din namang masama doon. Kaya lang, kung ang sinasabi lang natin, kung nirereklamo mo na yung kakulangan ng sweldo. Diba? Napaulit-ulit na lang yung ganitong klase ng bisyo. Correct. Sa sweldo, mangungutang. Sa sweldo, mangungutang. Tama. Sa sweldo, mangungutang tapos hindi mababayaran. Diba? Ay, kasama pala yun sa cycle. Diba kasama yun sa cycle Tapos hindi makakatulog sa gabi kasi ang dami ng utang. Diba? Tapos gano'n na naman. Diba? Ang sakit niya sa ulo Totoo. Kaya gagawa talaga ng ways to earn extra. Yung isa pang sinasabi natin gagawin. Ang gagawin mo, maghahanap ka ng good deals. Diba? Yes. Ang sabi nga dapat matyaga ka doon. Correct. Ang sabi nga ng anak ko sa amin, alam mo ma'am, I think I noticed that our family is the buy one take one family. The discount and the buy one take one family. Kasi may mga items na binibili ng buy one take one. Merong mga madaming mga promos minsan hindi lang natin sila pinapansin, pero sa totoo lang yung ilang percent na discount is actually a big discount. Yes. 'Di ba? So yun yung isa sa pwede mong gawin. Halimbawa, mahilig ka sa ganito, alamin mo yung mga may mga promo code yan, may mga coupon, 'di ba? May mga ganyan. Natandaan ko merong isang milk tea shop nung kasagsagan ng quarantine, basta magpakita ka ng quarantine pass ba yun, or magpakita ka ng bewang. Ng alin? Magpakita ka ng bewang, may discount ka. Depende si papakita mo. Hindi. Yung pag nagpakita ka ng cleavage, libre na. Yan. Nagpakita ka ng pigsa. Yan, di ba? Pag nagtanggal ka ng pustiso, mas madami yung pearl mo. Diba? Hindi, yung mga pag nagpakita ka ng quarantine pass or nagpakita ka ng vaccine card, merong pa-take one o kaya may pa-discount, diba? Yung mga ganun, alamin po natin yung mga ganyan. Kasi nakakatulong din yun para makatipid tayo in a way. Kasi halimbawa kami, partner, mahilig kami kumain sa ganitong particular na hotel o na restaurant. Kung alam namin hilig namin yun at ayaw naman namin tanggalin kasi happiness namin yun, alamin namin, teka, may promo ba kayo? Correct. Tapos malalaman namin may card pala sila na every time mag-dine pwedeng 40% or 50% or 20%. Alaking bagay. Yun yung mga dapat nating gawin at alamin. But you have to be careful, Kabisyo, kasi minsan pag nakita nating sale, kahit hindi naman talaga natin kailangan, naiisipin natin, ay sale, papasok ako, bibili ako. Diba? Pag uwi mo ng bahay, o saka uulitin namin, saka mo ma-realize, hindi ko pala siya kailangan. Naka-discount ako pero hindi ko naman kailangan yung binili ko. Napagastos pa rin ako. Alam mo, buti na lang pinaalala mo yan, partner, pinawarn natin yan. At uulitin lang po natin, ang sale po ay hindi po emergency, okay? Natataranta tayo pag sale. Punta tayo doon, sale daw diba? Ang sinasabi ko, partner, kapag alamin mo yung mga discounts, tapos syempre, dapat yung meron ka rin pambili. At kailangan mo din siya. Yun. Kasi kung ina-avail mo lang yung discount, kasi sayang naman yung discount, pero ito na naman, babalik ka na naman sa kukulangin yung sweldo mo, hindi rin nila yung tama. Salamat dun sa lahat ng mga kabisya natin na nakatutok at gagawin yung mga sinabi namin kasi hindi namin po ito nagagawa. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Love Radio. This portion was brought to you by Royal. Gawing snack kakulitan ang Royal Chips sa next merienda time mo. Palawan Day and Palawan Express pera padala. Yung isa pa, pero medyo mahirap ito kasi it really requires making a choice. Bad habits. Yan. So, kunyari, kung kailan ka, wala namang masama sa pag-midnight snack, okay? Madami naman talagang gumagawa nun. Pero, kung itong midnight snack ay nagiging dahilan kung bakit lumulobo ka ng bonggang-bongga. Pangalawa, nakakadagdag ito sa mga gastusin at babalik tayo dun sa kulang na naman yung pera mo pag araw ng sweldo. Di dapat pwede na natin tanggalin yung part na yon. Makakatulong
matulog ka pa ng mahimbing. Dapat matulog ka ng hindi ka masyadong busog kasi mahirap na ang impacho, mahirap na ang bangungot, 'di ba? Yes. Yung mga ganun. Tapos yung isa pa, so it's a decision it's a decision na wag kumain bago matulog, 'di ba? Medyo mahirap pa for others na comfort nila 'yon at happiness nila 'yon o kaya mahilig silang manood ng something bago matulog kaya kailangan may nginangata, may ganun din naman talaga, pero it's a habit na magastos and it's a habit na hindi rin masyadong maganda para sa katawan. Yung isa pa, pagyoyosi. 'Di ba? Ilang beses na I'm sure dun sa mga nagyoyosi, alam na ninyo na ayaw nyo lang gawin pero kapag ka in-add up po ninyo yung kung magkano at mahal na ang yosi ngayon. Ang natatandaan ko nung huling nagyosi ako, partner, parang yung pinakamahal is 2 pesos per stick. Hindi na yata ganun ngayon eh. Alam ko 5 pesos. Oo, isipin mo 5 piso. Kung halimbawa ikaw ay smoker katulad ko dati, na kulang ang isang stick, kailangan 2 at a time. 2 sabay. 2 sabay at a time. Ganon. Ayaw pa kabog sa kapre. Ayaw pa kabog. Teka lang ha, yung kapre, ang laki-laki. O teka, kaya ko 2 agad. Ganon. Isipin mo 10 piso na agad yun. O kung ilang beses ka pa nagyoyosi sa isang araw, 'di ba? O kung nakakaisang kaha, magkano na ba isang kaha? Wala na ako talagang idea, 250 na ba? Hindi isipin mo 'yun. Kalahati ng sweldo mo sa isang araw. Kung nauubos mo 'yun sa maghapon, di lagas na yung mo. Tama. Kalahati ng sweldo mo sa bisyo mo pa lang. Oo, 'di ba? So yung mga ganun pa. But again, sabi ko nga mahirap 'yun eh. It requires a choice. It really requires a choice and a decision to stop the old habit, 'di ba? Kasi isa pa rin sa tingin ko magandang gawin na effective, yung pagkolekta ng coins. Kasi minsan yung mga coins for others, they take it for granted eh. Ayaw nila ng coins, ganyan. Pero kapag nilagay mo sila sa isang lagayan, eventually, dadami sila. At pag madami na sila, yung mga needs mo na maliliit, mabibili mo using yung mga coins na yun. 'Di ba? Minsan nga, sa yung sobrang malalaking lagayan na talagang nag-iipon sila ng marami. Sabi ko nga sa'yo, yung nanay ko dati nakasama sa amin sa trip to Japan. Kasi naipon niya sa galon ng mineral water, yung tigli 5 at 10 piso na parang umabot ng 30,000 yata or 35. O isipin mo, 'di ba? Pinalit niya lang yun para maging buo. Nakabili ng plane ticket. And ito ay unti-unting pag-iipon ng coins. Barya. Oo. Totoo 'yan. Perfect example. 'Di ba may mga establishments, may mga restaurant, may mga resto, may mga resort na pag pumasok ka sa loob, minsan may mga fountain sila. Yung ibang mga tao, yung ibang mga guest nila, ina-assume na ito ay wishing well. Yung mga ganon. And every time na nag-wish sila doon, naghahagi sila ng piso, 5 piso, 10 piso. Yung may-ari ng fountain na yun, hindi naman talaga siya wishing well. Kaya alam mo, ganun tayong thinking minsan na, gagis ako ng coin dito. Alam mo ba, nakakuha sila ng almost 10,000 a month? Oh! Ng ganun from makapagano nga. Lagay niya sa namin. Tapos, lalagyan ko ng Hindi naman nilagay intensyon na maghagis kayo dito tapos mag-wish kayo. Di kasi automatic siya para sa mga Pilipino, partner eh. Makakita po kayo ng parang batsa na may tubig, na may isda. 'Di ba, kahit wala namang image, kahit walang Mama Mary, walang cruise, ganun parang wishing natin talaga 'yun eh. Naghahagis lagi tayo naman magkukuha. Alam mo, magandang income yan. Nako, thank you sa pag-share. Teka lang. Nagpagawa ng landscape sa harap ng bahay. Papagawa na ako. Baka maka 10K a month din Hindi mo na malayan. Pambayad pala ng kuryente to. Tama. Tapos gulat talaga sila. Grabe no. Nakaka 10,000 pala tayo sa sa nilagay nating fountain na to sa entrance ng resort nila. O sa entrance ng restaurant nila na may lumalong-ilong na koi. And goldfish. Totoo. Totoo yan. So, wala lang, nakakatuwa. Ganun tayo mga Pinoy eh, 'di ba? So, sa madaling salita, yung mga barya na akala natin barya lang, pero pag naipon pala siya, pag dumami pala siya, yes. 'di ba, makakaabot ka ng 5,000, 4,000. 'Di ba? Kung maganda, makaabot ka ng 10,000. Tama. Kasi pampasweldo mo na 'yun sa sa kasambahay mo, pambayad mo na ng kuryente, pang-grocery mo na. Diba? Nang hindi mo na malayan, nakakahulog ng piso o 5 piso. Kung ano mang barya mo dyan. Yan. Diba? So magandang habit din yon. Correct. Yun yung isa talagang magandang habit, yung pag-iipon po talaga ng coins. Ang ganda talaga yun, yung hindi mo na mamalayan. At ganun din pag nag-ipon ng perang papel
Yung kung gusto mong lakihan, parehas lang sila ng idea or ng formula na pag inipon ng inipon, before you know it, ay, meron na pala akong 10K o meron na pala akong 5K, 2K na pala to. Diba? Yung mga ganun. Pero mahalaga po talaga yung the decision that you have to make. Yes. Para wag mo nang kumain ng ganun lagi sa masarap tapos mahal. Diba? Kasi alam mo, pagka lumabas po tayo, madaming choices eh. 'Di ba? Napakarami talagang choices. So pwede na lang sa bahay. Paminsan okay lang naman lumabas eh. Gusto natin talaga 'yon. Pero kung yun nga kulang na kulang, babalik ang ano naman natin dito eh. Kung mayaman ka tapos hindi mo to problema, di wag ka makinig. Yayamanin left the group. Umalis na kayo. Kami po kulang po eh. Kulang yung sa amin ng mga laging hikahos. Oo, usapin po to ng laging kulang, 'di ba? Decision, it's really a choice that you can make. Tsaka halimbawa ito yung napansin ko eh. Nung nag-start ako nga medyo mag-diet, na-realize ko, pag kumakain pala kami sa labas, lagi ako nag-order for myself. Kunyari, mag-order, syempre, lagi, mag-order for myself, ano order ng asawa ko, ano order ng mga anak ko. Pero then again, I realized na, pwedeng hindi ako mag-order para sa sarili ko. Kasi nga, choice ko na medyo magbawas ng kakainin. Ang ginagawa ko, partner, taga-ubos. O ang ending, nabusog din ako. Hindi pa ako nag-order ng extra meal. Kung magkano yung meal ko, kunyari 150 or 180, let's say paborito ko is 250. Isipin mo 250 less the bill, 'di ba? Pero nakalabas din kami. 'Di ba? Hindi na sacrifice yung family time, nakabanding ko yung mga anak ko, ganun. Hindi naman nila naubos yung pagkain nila eh. 'Di ba? Tsaka pwede naman palang isa lang yung ulam, 'di ba? Hindi naman pwedeng hindi mag-drinks. Eto yung drinks nakakaano yan nakakadagdag yan sa bill. Minsan hindi natin namamalayan yung kaya ako party pag lumaman nilibre ako. Hindi ako nagtatanong anong drinks niyo. Hindi, magtubig tayo lahat. Magtubig tayo lahat. Kasi lahat yung mag-order ng soft drinks, lahat yung mag-mango shake. Naku, good luck talaga sa'yo. Minsan mas mahal pa pag in-add up mo dun sa mismo pagkain. Totoo, nag-order kami minsan sa isang restaurant, pizza lang naman at saka pasta. Sabi namin, wala pang 1,000. Pizza and pasta, 3 kami. Good for sharing na, malaki, busog na kami. Tapos nadala kami ng pabalik-balik nung waiter, sali ng tubig. Ma'am, sir, baka gusto niyo ng drinks. So nagpakita siya ng eye candy syempre yung mga pinipresent na gano'n. Ang ganda-ganda ng mga coolers. Oo, sabi niya, try niyo po itong namin. Bestseller. Vanilla and chocolate, M&M shake, ganyan. Nung makita namin, sige, try nga natin. Hindi namin tinignan yung presyo. Akala lang namin, syempre, basta nasa baso lang yan. Ganun yung thinking natin. Bang hindi tayo nag-iisip, bibilin, ipipurchase agad, ipipresent sa atin, then ipipurchase agad natin. Tama. So, nag-order kami 3. Ngayon, nung dumating yung bill, nagulat kami more than 1,000 pesos yung babayaran namin. Almost 2,000. Sabi namin, bakit umabot ng 3,000? Dapat magkano yung pizza? Less than 1,000. Less than 1,000 lang. Tapos umabot ng mag-2,000. Yung pala 285 yung isang Isang drink? Oh my God! 3 kami. So almost 900 kaagad yun. Oo. At maraming ganun na. Totoo. Yung isang bottomless iced tea, 100 plus yun eh. Di ba, mahina na yung 99 pesos na bottomless iced tea. Correct. Kung lahat kayo mag-iced tea. Diba? Ay, ako rin. Gayahan-gayahan pa minsan. Diba? Strategy yun ng mga waiter. Ma'am, sir, kayo, anong drinks nyo? Ano naman mapapa-order ka? Na, sige, isang iced tea na rin, tapos nagaya na lahat ng mga kasama nyo. Tama. Ulitin natin, 10 kayo nag-order ng iced tea. Tama. Bottomless. Lahat kayo. 130 isa. 130 times 10. 1,300 agad yung nadagdag sa bill. Magkano yung mga in-order yung ulam? Let's say, tig 300. Or 350. 3 ulam versus lahat kayo nag-arte-arte kayong drinks. Kaya ako, partner, hindi ako nagtatanong kung anong drinks nila. Ang may karapatan lang mag-drinks, partner, kapag ka manilibre ako, yung nanay ko. Kasi meron siyang senior discount. Kumbaga, parang, na-cover na yung yung gastos. Matik yun kasi ang nanay ko, nakuha ko yung aking hilig sa Coke sa nanay ko eh. Coke ang dugo nun, Coke, partner. Pagka ginilitan mo ng kaunti yung balat nun, nalalabas nun talaga. Bumubula, carbonated. Coke, ganon. So, yan. Yung totoo, yung drinks. Ganyan. Tsaka yun nga yung wag na kayong umarte na marami kaila. Kung halimbawa, it's a regular dine out lang not
celebrating anything. 'Di ba? Yung regular na lalabas lang kayo kasi gusto niyo lang ding to have fun, yun hindi naman kailangang madami. 'Di ba? Pwedeng yung i-reserve yung mag-order ng madami and mag-order ng drinks kapag may special occasion, 'di ba? Magko-Father's Day, ganyan, o di naman kaya merong may birthday, anniversary, kung ano man. Pero yung mga regular na mga lakad-lakad lang, kahit na wala nang drinks tsaka wala nang wala nang maraming ulam. Hindi, tsaka for nanay, magandang yun, huwag ka na mag-order ng sarili mo, mother. 'Di ba? Ka na, pwede kayo mag-share. Pwede mo nga kainin mo yung tira ng mga anak mo kasi hindi naman nila nauubos, may 'di ba? Kasama, tendency hindi talaga nila maubos. Tama, ganun. O kaya yung o-orderin mong pagkain ay yung alam mong gusto din ng anak mo. So talagang matik, share na kayo. Laking bagay ng mga ganyang klaseng mga diskarte. Hindi, kasi before, akala ninyo, ay, nakatipid lang ako ng 100, 250, nakatipid ako ng 300. Pero pag samasamahin mo ang 300, ang dami mo na mabibili sa 300. Sa totoo lang, di ba? Ilang, ano ba mabibili sa 300? Ilang ano na yun, ilang band-aid. Totoo. Yung di mo naman kailangan ng band-aid. May sobra akong 300, bili akong band-aid, dami. Oy, at saka yung sinasabi mo, partner, yung sobra. Kapag ka sobra, yung ibig sabihin, may mga bagay na meron ka pa namang sobra. Kunyari, ba't ka binili ng band-aid? Lagi mo may sugot sa inyo. Galisin mo kayo. Duguin ba yung pamilya nyo? Ano ba tinatapalan nyo dyan, di ba? Hindi, totoo yun eh. Ako na-realize ko niyan yung mga wrong habits ko dati. Pag meron kasi mga band-aid partner na ang ganda nila sa mata ko. For example, ano siya? Nangangalekta ng band-aid. Oo, kasi partner may mga, pag nakita mo yung wallet ko, always siya may band-aid na iba-iba. Spider-Man, Peppa Pig, ano pa ba yun? Sofia the First, Disney Princess, Frozen. Alam ko yan lahat, partner, kasi pag nakakita ko ng mga kakaibang band-aid, of course, hindi ko kailangan. Bakit galisin ba kami? Hindi naman kami galisin. Diba? Hindi naman. Mabubog sa inyo. Kaya nga, totoo. Marami ba nagbabasag ng bote sa inyo at mabubog sa sala nyo? Hindi naman, di ba? Dapain ka ba na lagi ka na hindi naman kami ganun. Yun yung mga wrong habits na, ano gagawin mo sa sandamukal na ganyan? Di ba? Meron pa akong Bugs Bunny, meron akong, tapos meron din ako ng iba't ibang kulay, meron pang bata, may malaki, maliit, may butterfly, may transparent, di ba? Anin ko lahat ng yon, di ba? Tama ka ang tanong mo, partner eh. May bubog ba sa bahay ninyo? Lagi bang kailangan may mag-band-aid? Kasi yun yung, tas hindi mo na malayan, ang dami mo na palang ganun, hindi mo naman pala sila lahat kailangan, di ba? Pwedeng hintayin mo silang maubos, di ba? Or ang bilhin mo, wag yung malaki. Kung hindi mo mapigilan, ang bilhin mo yung maliit lang. Pwedeng hindi kagad yung malaki, pwedeng yung maliit lang na version, yung ganun. Mga ways yan para makatipid. Karoon tuloy ako ng idea, di ba yung band-aid parang pasador din yun? Ayun na nga, yung ginagamit ko, maliit lang, makipot lang kasi yung anis ko. Charot! At nag-imagine lahat. Sasuggest ko siya saan eh. Kapwedeng doon. Wag magtagpi-tagpiin mo, di ba? Para wala naman sila ng function eh. Pang-absorb ng dugo. Pampaampat ng dugo, di ba? Oo nga. Oh, sige, come to think of it, kaya pala bumili ako na madami. No? Para hindi masaya. Oo nga. Para pero, magamit mo din siya. Ang sakit ng pag tinanggal, partner. Dikit na dikit. Oo. Nakakaloka. Isipin mo na lang, nag-Brazilian ka. Ayan. Nakatipid ka pa sa Brazilian. 'Di ba? Why not? Pero yung mga ganon, 'di ba? May ang dami mong sapatos o ang dami mong pabango. O hintayin mo muna silang maubos, 'di ba? Maubos naman, partner, 'di ba? Hindi, yung iba na e-expire na. Kasi ang dami, nakalimutan mo na may ganon ka palang pabango, 'di ba? Na-expire na't lahat-lahat, hindi mo pa alam. Ano yung madaming gamit sa bahay nyo na hindi mo naman talaga nagagamit? Tapos sana na-convert na lang into cash? Madami, partner. Hindi tayo matatapos dito sa tambalan. Pero at least nag-umpisa na ako, partner, sa pabango na ang point ko, kailangan ko muna silang ubusin. Okay. Oo, ubusin ko muna bago ako bumili ulit. Kahit gustong-gusto ko nang bumili talaga ulit ng gusto kong scent, hindi, ubusin ko muna yung mga iba na nandyan. Kaya wala na tuloy akong basic scent na parang pag naamoy mo ko, ay, si Nicole yun. Hindi. Kasi kailangan ko ubusin yung iba't iba. Yun, yung mga ganun. Kasi, yan yun eh, hindi mo na mamalan, bibili ka ulit, magkano na ang pabango? 'Di ba? Oo, mahal. Mahal na siya eh. Mahina ng 6,500. Mahina ng mga ganun. Mahina ng 5,000. Totoo. Kung bili ka ng bili ng ganun, tas meron pa naman ikaw, edi, anuin mo muna, tipirin mo muna. Ganun.
Isipin mo, kasama na sa monthly budget mo yung 5,000 na yun kung mapabango kang tao. Tama, Tapos nauubos mo siya, isang buwan, isang bote. Yan. Isipin mo, 5,000. Diba? Pero yun nga, sinasabi natin, partner, diba? Meron ng mga tao, hindi nila mapigilan kasi happiness nila yun. Totoo naman. At agree ako dyan. Diba? Kasi aanin mo pa yung mga pera mo. Diba? Aanin mo naman yung pinaghirapan mo. Obviously, kaya rin naman tayo nagtatrabaho para ma-enjoy din natin, diba? Yung fruits of our labor. Okay yan, goods. Pero, yung may mga habits tayo na madami pa, bibili ka pa niyan. 'Di ba? Pwede mo naman bilhin yung maliit na version, ang bibili mo pa yung malaki, hindi mo naman nauubos, mabilis na mag-expire. May mga ganun May mga pagkain na gamit na mabilis mag-expire. So, ang bilhin mo lang yung mga maliliit. Ganun. Totoo. Pwede. Gas-gas na kasabihan yun nga, determining your wants and needs. Pag hindi mo talaga kailangan, wag mong bilhin. Totoo. Diba kasi nagustuhan mo lang sa totoong kailangan mo. Pwede nating i-apply yun sa mga sarili natin. Malaking bagay yun. Tama. Minsan lang siya taken for granted o underestimated yung statement na yun, pero malaking bagay na bago mo damputin at dalhin sa cashier yung produkto na yun, kailangan ko ba to? Ngayon, kung ang sagot ay hindi mo kailangan, ibalik mo. Balik mo muna. Di, tsaka alam mo, meron akong pinost na... Ngayon, kung gusto mo, isilid mo. Correct. Ako naman, correct. Erase. Mali. Nahuli. Joke. Ang isla talaga gusto mo talaga, isilid mo. Gusto mo talaga, wala kang pambili, isilid mo. Basta, wag papahuli. Charot. Hindi, joke ba yun? Joke lang po yun. Meron ako nakitang, tawag doon, parang meme na nakalagay tungkol si SpongeBob yun Tapos madami siyang hawak na na Starbucks na mug. Oh. Tapos sabi niya parang me always thinking English kasi yung sinabi ni ba't kasi English speaking si SpongeBob. Mag-aral ka nga magtagalog. Kaya nga dami sumusuporta sa iyo dito sa Pilipinas. Ayun ito. Oh. My toxic trait. Yan. Pinost ko yan My toxic trait. Yan. Basahin natin. Me walking into the house with my new Starbucks cups after saying I don't need anymore. Yan, 'di ba? Sobrang nakita ko to, oh my God, it's so me. Kasi itong mga to, parang meron ako niyan lahat. Tapos meron silang bago ngayon, partner Starbucks, ba kaya naman padala nyo na lang ako. Meron silang bago ngayon na talagang sobrang eye candy talaga siya sa akin, partner. As in super, parang nagniningning siya kasi pink siya na may pagka-yellow. Na kapag ka naglagay ka ng cold water, mag-change daw ng color yung tumbler. Tapos meron din silang isang ganito na for hot drinks naman. Hindi nag-change yung color pag naglagay ka ng ng liquid, ng cold or hot, pero ang ganda niya talaga kasi pink siya. Tapos bago pink na may yellow, basta ang ganda niya talaga, partner. So nung nandun kami sa Starbucks, talagang yung utak ko, one part of my brain says, you deserve it. You work so hard. Diba stress ka? Pampahappy yan. Ganun. And then one part of my brain is saying na, diba ang dami mo pang ganyan? Dami pa Diba parang hindi ka naman, aminin mo, hindi ka naman masyado nag-inom ng tubig. Nagtatalo yung isip ko. But in the end, partner, nanalo yung wag na lang. Kasi madami ka namang ganyan Sobrang madami. And while you deserve it. Alin doon? Demonyo at anghel, katalo sila. Parang ganun. Parang ganun yung nagtatalo. Tapos, lumabas ako doon, partner, na hindi ko siya binili. So, nakatipid ako ng 1.7. Isipin mo 1.7 yun. Diba? Hindi ko siya binili. Tapos, nakauwi ako ng bahay, nakatulog ako, nagtatambalan tayo na parang hindi ko naman siya pinanghinayangan na hindi ko siya nabili. Diba? So, may mga ganun diba? Oo. At nakakainom naman ako sa mga lagayang ko, diba? Ganun. So, may mga ganyang mga sinasabi nating mga habits. Ganun. Sana ma-apply nyo lahat ng mga sinabi namin Ulit-ulitin nyo, review nyo everyday. Panoorin nyo itong FB Live na to. Tama. Baka mamaya kasi makalimutan nyo. Kami rin, papanoorin din namin mamaya. Para papaalala. ma-remind din kami. Ganun, diba? At syempre, yung sinasabi natin na isa pang gagawin, diba? Para maka-earn ng extra. Di sasali sa fans ka ng Love Radio Manila. Yun. Ganun. Paraan yan para kumita ng extra. Correct, 'di ba? At sali lang ng sali, 'di ba? Kaya naman, at this point kami po ay magbibigay ng chance na ikaw ay manalo ng 500 pesos. Kaya Manila, scan mo na.
O, kita mo na. Di ba may nakwento tayo noon, mga kabisyo, na may isang talagang fan ng mga raffle, ng mga promo. Ang dami niyang gamit sa bahay, ang dami niyang mga produktong iba't iba. Na nung tinanong namin, saan mo nabili to? Sabi niya, wala akong binili diyan, lahat yan napanalunan ko lang sa promo. 'Di ba? Isang magandang strategy din talaga yung sali ng sali sa mga pa-promo. Totoo ka dyan. You'll never know. May nakasalubong ako nito lang, last week lang. Sabi niya, tambalanista yon, partner. Sabi namin, kumusta? Sabi niya ganyan, long time no see . Sabi ko, saan ka galing? Ayan, ito, gano'n naman ako, naghulog na naman ako ng entries ko. Sabi niya ganyan. kumusta? Ayun, nanalo ako ng 1 milyon, sabi niya. Ay? Sipin mo yun, Sarap milyon ang naman. usapan doon, mga kaibigan. Sabi ko, grabe, milyonaryo ka na. Kami hindi pa, sabi na. May mga joke kaming gano'n, na parang, dahil nanalo ko sa papromo ninyo, ito, binigyan ako ng t-shirt, mga pambahay na t-shirt. Kumusta mo nga pala ako kay Nicole? After that conversation, doon ko na-realize pagsakay ko ng kotse. Grabe, no? May kotse ka pero wala kang milyon. Siya naglalakad, nagko-commute pumapara ng jeep dito sa Vito Cruz. Sa Vito Cruz o ng taxi diyan. May 1 milyon naman siya, di ba? Na nakuha niya lang sa diskarte ng pagsali sa promo. At may mga ganoon May mga gano'n na nabubuhay sa promo. Di ba? May mga taong swerte din. Yung iba, madami. Kung sa madaling salita, gusto nating sabihin, maraming diskarte para magkaroon ka ng extra income. Kailangan mo lang talagang hanapin. So, yan sinasabi natin na simula kaninang 8:20 na babawas ng mga habits na hindi tama. And then magdadagdag. Gagawa, 'di ba? Didiskarte. Ganun. So ito yung isang paraan, 'di ba? Babad na po ang aming QR code. Kaya naman hopefully kayo po ay nakapag-scan na at ayan may chance kang manalo ng 500 pesos and mamaya po bago matapos ang programa ng Tambalan, i-announce po namin kung sino ang maswerte. Ang maganda dito mga kabisyo, pinopost din po namin sa Love Radio Manila Facebook page yung mga winners. At ang maganda dito, hindi na kayo nananong kay 500 pero namasahe naman kayo papunta dito. Hindi na kailangan, high-tech na ang world. May sisend na po sa inyo yung pera na yun agad-agad. Parang si partner, nakatutok sa ating Facebook Live, si Mommy Ruby Carmen ng Australia. O kahit napakalayo niya, partner, caring niya mag-send, 'di ba? Sa Tambalan, sa atin, 'di ba? At pinapabati niya ang kanyang daughter-in-law, ang napakaganda na pangasawa ng kanyang anak na si Santi. Nagse-celebrate ng birthday today si Kim Kapili. Hi, Kim! Congratulations! Bakit? Kasi syempre 1 taon na naman. 'Di ba ang ibinigay sa iyo? Happiest birthday, Kim! So, sabi mo kanina magpapadala sila? Oo, tapos, hindi. Iba, nagpadala na si Mami Ruby, natandaan mo, partner. So magpapadala ulit sila? Iba naman yung padala nung Kim. Anak. Oo. Charot lang. Syempre, panibagong bati Hindi. Tsaka yung sinabi natin, yung isa, yung kwento natin, parte si Mami Ruby Carmen, birthday niya yun Iba yung birthday ni Kim. Diba? Ganon. Hindi uso yun sa Pilipinas. Hindi uso sa Tambalan. Hindi uso sa Tambalan to be exact. To be specific. Happy birthday sa iyo, Kim. Enjoy your special Correct. day, Kim. Ang inyong pabati na ito ay galing sa iyong mother-in-law na napakabait talaga at sobrang solid tambalanisa, si Mommy Ruby Carmen of Australia. And hello sa iyong hubby na si Santi. Ayan. Nakakatuwa, yung mga naaalala tayo kahit nasa malayong lugar sila. Si correct. Mommy Ruby, si Mommy Ruby. Diba? Sino pa yung mga mag-roll call na ba tayo? Yung mga nasa malalayong lugar dyan. Baka naman po. Charot, diba? So, marami-rami kayo, diba? Paramdam naman po kayo. Na-appreciate po namin yan. Kasi isipin nyo, nasa malayong lugar kayo pero nakapag-effort kayo na magpadala ng something para sa Tambalan. Yes. Isa dyan, partner, kahapon na nagpadala si isang tambalanisa natin. Nag-guest natin siya dati sa RHTV nung may show pa tayo doon. Si Mr. Alfred Cabuang. Si Tito Fred, kung Tito tawagin Fred. natin. Anong pinadala ni Tito Fred? Galing siya ng Vietnam, nagpadala siya ng Vietnamese coffee. Ayun. So, thank you, Tito Fred. Salamat. Nasaan na yun? Mamaya, nasa tiyan ko pa
I-rec ko muna. Dahil Vietnamese coffee siya. May aroma pa rin Ayan, naman. sige. At dahil matibay naman ang sikmura ko, kaya ko inumin yan. Thank you po, Tito Fred. Salamat. We hope to see you soon. Yes. Huli natin kita sa kanya, nung nag-guest. Doon ko nga na-realize, sabi niya, alam mo ba, 3 beses ako nag-guest sa inyo. Kasi mas sobrang ganda nung episode. Parang relationship yon yung episode na yon. Siya lang yung guest natin na tumagal ng 3 episodes. Na paulit-ulit. Na pinabalik ng producer natin kasi ang daming nagandahan doon sa topic na yon. Doon sa episodes na yon. So, we hope to see you soon again. Tito Fred Kabuang, maraming salamat sa iyo. Thank you po. Salamat. Very thoughtful. Napaka-ano naman. Pwede namang hindi maalala pero naalala. Yun. Doon kami natatouch 'di ba? Yung pwede namang hindi kami kasali or pwede namang hindi kami maalala, 'di ba? Pero naaalala kami. Oh, salamat po. Baka naman yung ibang nakatutok diyan. Diba? Char lang. Ayan. Salamat. Wala naman pilitan yun eh. Baka lang, di ba? Baka lang. Yan, nakatutok sa atin si Mommy Ruby. Thank you. Mommy Ruby, thank you again. Salamat ng bonggang-bongga. KFC yan, mamay. Ay, nakakaya naman. Huwag naman pong ganun. Grabe naman. Diba? Ganyan. Nakakatawa, sabi ni Inray, dati nga kumakain kami sa isang fast food chain, order kami isang bucket ng chicken pero may baon kaming kanin. Oh, diba? Paraan din para makatipid, di ba? Correct. Hindi ko alam kung bawal though, pero carry na yun. May ganung joke, may dala kasi silang kaldero ng kanin. Oo. Di ba? Sa isang fast food. Ganyan. Malay mo, pwede yun. Correct. Pag may sumita, di labas kayo. Kaya nga, di sorry po. Wala naman po nakasulat, bawal magdala ng kanin eh. Di ba? So, maraming ways para makatipid, para makadiscount, na nag-e-enjoy pa din kayo sa inyong mga buhay. Diba? Hindi naman natin sinasabing wag mag-enjoy kasi importante pa rin na mag-enjoy sa buhay. Diba? Yun ang pinakamahalaga sa lahat. O siya, salamat po sa pagtutok sa amin this Feel Good Thursday. Mamaya tayo banding-banding para sa isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay. See you later! Bye!